Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyong fresh overload pa rin ang Mama Sam ninyo. So yun, nakakaloka, no? Dahil kahapon nga, Diyos ko, na-imbiyay na tayo dito sa palabas ng Miss Universe Philippines na hindi nila sa atin yung preliminary competition. Tapos kanina, yung nanonood naman ako ng preliminary competition ay medyo naloka ako kasi alam mo yun, biglang nawala sa ere yung pinapanood ko. Ay nako, nakakaloka. And then ayun, yung hapon doon ko pa lang siya napanood ng bonggang-bongga. And then ayan nga, nag-aabang nga tayo ng prelim naman para sa evening gown at saka sa swimsuit round. Oh my God, nakakapagod. Nakakapagod maghintay, nakakapagod yung, alam mo yun, isip ka ng isip at sakit sa ulo, promise. Anyway, so wala naman tayong magagawa kasi syempre tayo ay naghihintay lang naman. So, magrereklamo pa ba tayo? Eh, sinabi naman nila na ma-assure daw na mapapanood natin yan today. O, di ba? At ayun nga, Diyos ko, nakakaloka. Ilang tulog na lang Miss Universe Philippines na. So parang 2 days to go. So malalaman na talaga natin kung sino ang mananalo Miss Universe Philippines. And then sa ngayon, nakikita natin, syempre yung mga kandidata talaga, binuhos na nila daw yung energy nila para dito sa competition at natuwa naman tayo kasi maganda naman yung naging performance ng mga ine-expect natin na kandidata nakakabog ng bonggang-bongga. And then ayun, so possible talaga na mahawakan pa rin ng corona ng front runner ang Miss Universe crown. But depende pa rin kasi talaga to sa mga candidates na lumalaban. Siyempre kung ang front runner hindi naman ganong kalakasan, mawawala siya sa eksena. Pero kung ang front runner ay sobrang lakas, ay talagang mananatili yan dyan na front runner. At doon naman sa mga baguhan, syempre kapag bago sila, kaya nila talagang lumaban ng todo-todo. So, kaya nilang umangat dito sa competition at kaya nilang manalo. So, ganun yung laro eh. Kasi competition nga, di ba? So, hindi naman to para lang sa mga front runner at hindi lang to para lang sa mga baguhan. So, dapat talaga equal sila at ipakita nila yung galing nila lalo na sa lahat ng aspeto ng competition. So, paano nga ba mananalo dito yung mga front runner? Eh di syempre, dapat talaga tindihin talaga nila yung mga ipapakita nila at ibubuga nila na materyales doon sa competition na yon. So, yun lang yon. Ganun lang kasimple yon. So, sino nga ba ang angat ngayon sa competition? Sa mga naririnig natin, usap-usapan, ito nga daw si Taguig, Victoria Velasquez Vincent, and Atisa Manalo. So, si Taguig daw talaga, o Mariba daw talaga ng bonggang-bongga, yung ina-expect mo daw na performance ay ibinigay daw talaga ni Taguig ng todo-todo. So, kung gano'n naman yung nangyari, syempre happy naman ako. Kasi syempre yun naman talaga yung gusto kong mangyari kay Taguig. And then, kung si Taguig ay nag-perform din siya sa kanyang closed door interview. So, maganda yung evaluation kay Taguig. And possible talaga si Taguig na isa din sa mga mag-top 3 dito sa competition na Miss Universe Philippines. But ang tanong, si Taguig nga ba ang kukuha ng corona? So, ako dyan, pagdating sa part na yan, siguro panoorin muna natin yung performance talaga. Mas maganda yung nakikita ng dalawang mata natin, no? Para at least yung evaluation natin sa kanya ay masabi natin ng bonggang-bongga. Pagdating naman dito kay Victoria Velasquez Vincent, wala naman duda kung nagpasabog yan kagabi ng kanyang evening gown daw. So, hindi ako magtataka kasi syempre si Victoria Velasquez Vincent naman alam naman natin na from the beginning naman ay lumalaban talaga dito sa competition. At hindi ako magtataka kung bigla sasabihin nila na kung si Victoria Velasquez Vincent talagang lumakas dito sa competition. Hindi ako magugulat kasi Victoria Velasquez Vincent is Victoria Velasquez Vincent. Noon pa man na lumalaban yan dyan sa Miss Universe Philippines noong 2021, talagang nakitaan ko na ng potential talaga yung isang Victoria Velasquez Vincent. Lahat din naman tayo nagsabi na kaya niya talaga. And
naka-Miss Charity pa siya, 'di ba? Tumungtong pa siya sa Miss Charity Award. Oh, so ang bongga lang. Anyway, so kung ano man yung kahinatnan dito ni Victoria, saludo naman ako sa performance na ipinakita niya from before until now. So, yon. So, natuwa naman ako kasi talagang panalo pa rin. And then, pagdating naman dito kay Atisa Manalo, syempre Atisa Manalo to. So, alam naman natin si Atisa Manalo ay isa sa mga malakas na kandidata talaga sa kompetisyon. At naniniwala naman ako kay Atisa talaga na palaban. Kahit naman noon, yung lumalaban pa lang to sa Binibining Pilipinas, Diyos ko, nakita na natin kung paano yan kumabog. Ngayon pa ba tayo magugulat, di ba? Sa performance na ipinapakita niyan. So ako hindi na ako nagulat kasi Atisa Manalo is Atisa Manalo. At alam naman natin na Atisa yan. At yung performance talaga niya, i-level up niya talaga yan. Kasi hindi naman sasali yan kung hindi naman prepared. Di ba sinabi ng ganon? Hindi siya sasali na parang matalo. Sasali siya kasi lalaban talaga siya. So, sabi ko nga, destiny na lang talaga naghihintay dyan. Kasi matapang talaga yung Atisa Manalo eh. At iba talaga yung ino-offer niyan. Sobra. So, excited ako kung siya ang mananalong Miss Universe Philippines. Kasi syempre, alam ko na magtatrabaho ang Atisa Manalo sa entablado ng Miss Universe Philippines kung sakasakali man. Diba? So, sa ipinakita daw na performance kagabi ay talagang safe daw talaga ang isang Atisa Manalo at dito daw talaga may tuturin daw talaga na ang laban daw nito ay kay Atisa Manalo talaga. So, doon pa lang ay sobrang happy ako. Oho. So, yon. So, nakakaloka, no? So, excited ba kayo? Ako talaga excited ako. So, ngayon, ano ba? Possible ba talaga na si Victoria Velasquez at saka si Taguing at saka si Atisa Manalo ang mag-top 3 sa competition? Ako, sabi ko sa inyo, hindi imposible yan. Pwede yan mangyari. Lalo na kung alam natin na lumalaban talaga yung tatlong kandidatang to. Pero syempre, pwede pa rin niya masingitan ng iba. And then, yung ibang yon ay pwede din talaga siya mag-uwi ng corona. But depende pa rin yan talaga sa performance ng lahat ng kandidata. So, may laban ba yung ibang kandidata? Oo naman, may laban pa rin naman sila. Bakit? Hindi na ba porkit na nag-perform na yung tatlo at sila na yung matindi, ibig sabihin sila na lang din yung mananalong Miss Universe Philippines. Parang sila na lang ba dito yung hindi, may laban pa rin sila. Kasi kung once na makalusot ka dito sa semifinals, actually, kung etong prelim lang naman, ay pinili lang naman dito kung sino naman yung ipapasok nila. Hindi naman nila pinili dyan kung sino na yung panalo, di ba? So, once na pinasok ka nila sa semifinals, ayun, ang swerte mo. Kasi parang may chance ka talaga na lumaban. Pero, ang tanong, yung ipinakita mo ba ang performance noong prelim, ay kaya mong i-level up yung performance mo sa Coronation Night. So, yun. So, talagang ibubuhos mo talaga ng todo-todo. But ang tanong, kung sila Christy, Victoria, at saka si Atisa ay nag-perform ng todo-todo, edi ibig sabihin, i-level up, dalawang klase lang yan eh, i-level up pa nila to sa Coronation Night or wala na silang i-level up. Ganon. Diyos ko Lord, nakakaloka. Ang hirap, no? Sabi ko nga, I think yung laban talaga sa isang competition, kung para sa'yo to, para sa'yo to. At kahit anong gawin mo dyan, kung hindi siya para sa'yo, hindi talaga siya para sa'yo. Kasi, it's about work eh. Kung paano talaga magtrabaho yung kandidata, kung meron pa ba siyang ibubuga, kung meron pa ba siyang isasagat, o hanggang dun lang talaga yung ipapakita niya. So, yun yung napaka-importante. At dito sa competition na to, ang feeling ko, yung mga may isasagad pa, Victoria Velasquez Vincent and Atisa Manalo. Sila yung kandidata na talaga, kung ito na ang pinakita nila, isasagad pa nila yan ng todo-todo. Diyos ko, kamusta na? O, diba? So, wala na talaga. Tapos na talaga yung laban. Pero, pwede din namang mangyari ay hindi nila maisagad to. Dahil ayun na pala talaga yung level ng laban nila. But do you think Atisa Manalo, hanggang doon lang ba talaga yung
ibubuga ng laban niya o may isasagad pa to hanggang sa dulo. Yun yung abangan mo, di ba? Kasi hindi natin alam pwede pa tong mag-level up ng todo-todo, pwedeng hanggang doon na lang. So, yan. Kaya, exciting talaga ang labanan ng Miss Universe Philippines. So, tignan natin kung mananatili nga ba talagang malakas itong si Victoria, si Atisa, at saka syempre si Taguig sa competition ng Miss Universe Philippines. Yan yung aabangan natin very soon. O, di ba? So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment mo below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Maraming salamat, syempre, sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.